Nandito na naman kami sa palengke, guys. Bibili kami ng tela ni Ate Aska, this is it. Ito na yon, yung pagbili namin ng tela. Ayun na mga ka-sweet life, dahil nga naghahanap tayo ilang araw na ng tela ni Ate Aska para sa kanyang project na paggawa ng gown sa kanilang school, ay dito tayo napadpad sa May Silang, Cavite ulit, na kung saan ay malaking market siya. At dito natin nahanap yung gustong-gustong kulay at texture ng tela ni Ate Aska. At dahil ginabi na kami kagabi, kaya binalikan na lang namin kinabukasan. At sinama ko na nga yung aking kapatid na nagsurpresa galing Japan para hindi naman siya mainip sa bahay. Tapos habang naglalakad nga kami ay biglang may tumawag sa akin na nakakakilala pala sa atin at nakakapanood ng mga video natin. At nag-request nga sila kung pwede nga daw makapagpa-picture. Syempre, ang lola niya tuwan-tuwa kasi feeling famous tayo dahil alam niyo na ang Pilipinas napakalaki, pero kahit papaano may nakakakilala pala sa atin. Sino ba naman ang lola niyo, di ba? Hindi talaga maaalis na naitatanong nila sa akin si Ate Tati, kaya lagi ko lang din sinasabi talaga sa kanila kasi may trabaho nga yung isa, kaya hindi natin siya talaga naisama. Hindi ko po kasama na eh. Ano yun? May hindi po, sama po kayo. Human Barbie. Arigato. Tapos dito naliligaw kami kasi hindi namin alam kung saan namin nakita yung tindahan na yun dahil nga gabi na siya at sarado na. Ay paikot-ikot kami hanggang sa nakita na nga namin tong tindahan na diniretso na lang namin. At dito lang yan sa May Ezekiel namin nahanap, guys. Napakaganda ng tela nila, promise. Kahit si Ate Aska, nakabalik na kami dito sa Japan, ay tuwan-tuwa pa din at pinagmamalaki sa mga kaklase niya yung nabili niyang tela. At yung mga kaklase niya ganun din hanga sa ganda ng tela. At dito lang yan sa May Silang Market. Tapos ang kailangan lang talaga ni Ate Aska ay 8 metro, pero ang binili ko na ay 16 meter para hindi na siya mag-alangan kung ilan talaga yung magagamit niya. Bakit nga pala kami nandito din sa Silang Market? Actually, guys, kasi birthday na to ni Ate Aska at kinakailangan namin maghanap ng mga kailangan niyang gamitin para sa kanyang party kinabukasan. Dahil nga lack of time kami, dahil biglaan talaga yung pagpaplano namin. Na halos 2 araw lang namin siya na desisyonan. At tinanong nga ni Christopher Gadin bakit daw biglaan. Actually, kasi wala talaga kaming plano na mag-birthday si Ate Aska o mag-celebrate ng birthday niya. Ang gusto lang namin talaga ay mag-swimming lang, tapos ibibigay na lang namin ng cash kay Ate Aska kung ano yung gusto niya bilhin, mabibili niya. Kaya lang ang sabi nga ng kapatid ko, dahil once in a lifetime lang to, ay napagdesisyonan namin na iparana sa kanya kung paano nagdidibo ang mga Pilipina dito sa Pinas. Good thing nakahanap nga tayo ng gown kagabi, kaya naman kinakailangan lang natin langyan siya ng accent dahil nga super black talaga napili ni Ate Aska. At thank God nakahanap tayo talaga ng itim kasi nga alam niyo na pagka mga birthday bihira yung mga nagsusuot ng itim. Kaya naman dito nahirapan kami kasi hindi makapagdesisyon si Ate Aska kung ano yung susuotin niya, kung kwintas ba na diamond kasi hindi siya mahilig dun sa mga kumikinang-kinang. Ang gusto niya lang ay simple lang na katulad ng choker tapos may camellia lang sana. Kaya lang wala tayong mahanap na black. Ang kulay lang ng stone na meron sila ay yung red at blue na ayaw naman ni Ate Aska ng ganun. Gusto niya is either white or black. Kaya naman napagod talaga kami dito kasi paikot-ikot talaga kami dahil hindi namin mahanap yung gusto ni Ate Aska. Kaya naman bumagsak din sa diamond accessories. At syempre kailangan din natin ng tiara kung saan ay nakakita tayo dito na may iba't ibang klase silang size at design. At ang gusto nga ni Ate Aska ay yung simple lang na medyo maliit lang sa kanyang ulo. Anong mga shape niya pare-pareho? Maganda nga. Ano ba shape nito? Aska. Tignan mo may lago. Iba yung tatouch. Ay! At dito na nga kami bumili ng kanyang kwintas kung saan may kapartner na siyang hikaw at napakaganda ng kanyang design. Napakamura lang niya, nabili lang namin siya ng 220 pesos. Ang next naman na hinahanap namin dito ay yung gagamitin ni Ate Aska na sandals o sapatos. Medyo nahirapan kami kasi medyo maliit talaga yung paa ni Ate Aska. Kaya naman nung naglibot kami dito, may mga nakita din kami pero ang presyo ay hindi practical. Nagkakahalaga siya ng 1,500 para sa ilang oras lang nagagamitin niya sana bukas. At hindi nga pala alam ni Ate Aska na may pa-birthday party siya, no? Ang alam niya lang talaga ay magpo-photoshoot lang siya, kaya umaayon siya sa gusto lang namin. Di ba baby, ang dami mong sandal? Rate ng paa ni Winty, 22. So ayan na nga, halos nalibot na namin to at wala talaga kaming makita na kasing sukat ng paa ni Ate Aska. And then meron nagturo sa amin na meron daw ukay-ukay sa bayan at plano nga namin sana puntahan pero wala na kaming oras kasi kinakailangan pa namin umuwi ng bahay para pick upin naman mamaya yung gown ni Ate Aska.
After namin mabili lahat ng kailangan namin, ay pumunta naman kami sa wet market kung saan meron kasi kaming isang fans na gustong-gusto kong ipakilala kay Aska. Kasi nga, nung nagpunta kami dito, hindi namin kasama si Ate Aska. At napaka-sweet girl niya kasi. Actually, dalawa sila. Kaya lang, isa na lang yung nakita natin nung pumunta tayo nito. Kaya naman, eto yung nakapag-desisyon ako. Sabi ko, tara daan tayo ulit at ipamit natin kay Ate Aska. Medyo gutom na kami na tong mga time na to, kaya hindi na makangiti lahat. Kaya kung makikita nyo mga nakasimangot. At the same time, napakalayo kasi ng pwesto niya. Actually, pangatlong beses namin na bumalik dito, kaya lang nung pangalawang kasama namin si Ate Aska ay wala siya. And then this time tinanong ko na kung nasaan siya. At sabi nga ay nandun nga daw siya sa baba. Ewan ko, siguro may pwesto pa sila dun sa baba. Wala siya. Nasa baba ko. Yung maganda. Wala siya. Sinamang ko naman si Aska para sa kanya. Nasa baba ko. Thank you nga pala sa iyo, ganda. Nakalimutan kita pasalamatan. Napakasarap pa naman ang pag-upo mo na utusan ka pa kila ano. Oh! Para sa iyo. Natatawa naman ako habang ini-edit ko to kasi nga nakita nyo si Aska kasi di ba sabi ko sa inyo may pagka-OC yan, pati pag-picture yan gusto niya balanse. So ayan, kahit hindi kanya yung cellphone, inagaw niya na at siya na talaga yung nagpicture sa kanilang dalawa. Kita-kit talaga ako dito kay ganda kasi napaka-sweet niya sa nakikita ko. Kaya lang talaga yung idol niya ay nonchalant. Kaya sorry din be. Pero alam niyo, sobrang tuwa niya si Ate Aska. Hindi lang talaga yan ma-express ng kanyang nararamdaman kahit sa mukha niya. So kahit sumakay na roller coaster, wala talaga yung expression. Magkamukha kaya kayo parang, di ba mukha sila magkapatid? Ayaw niya mga kapatid. Okay na yun. Okay na. Thank you. Siyempre, hindi lang pa-picture ang ginawa natin. Diyan bumili na tayo ng leche plan at ube nila na napakasarap at binaon pa nga natin nung kinabukasan ng after ng birthday ni Ate Aska nung kami ay nag-swimming. Kaya itry nyo na rin yung kanilang leche plan at ube dito. Ayan, thank you sa iyo, ganda. Taho na ka na, taho. Saan daw po yung may taho? Taho. Taho sila. Thank you. Arigato. So yan, after naman namin dito, syempre, ang kinakaabang-abangan namin dito ay yung pagbili ng manggang hinog na kung saan paborito ng pamangkin ko. Kaya naman sabi ko sa kanila ay papasawain ko sila sa manggang hinog. Kaya lang kami hindi bumili agad dahil nga napakabigat at maglilibot pa nga kami sa market. Kaya naman eto, nung may dinaanan tayo, ang daming choices, so nalilito yung lola nyo. Pero syempre, kinakailangan ang mapili natin ay yung mukhang masarap, mukhang hinog na. At ang napili kong mangga na variety guys ay yung Pico. Kasi ito talaga yung masasabi ko na sulit kayo dahil bukod sa manipis yung buto niya, hindi sayang yung timbang nyo. Napakatamis pa talaga. At dito nga tayo nakahanap. Sa bungad lang to nung pinasukan namin at makikita nyo na kagad sila at ang dami nilang klase ng mangga dito. At ayan nga, Pico yung pinipili talaga ng lola niya. Napakamura lang ng 1 kilo nila dito. 80 pesos lang talaga kaysa dun sa tapat ng lugar namin na porke daanan siya ng mga turista ay napakamahal ng mga mangga talaga, 2 times yung presyo. Kaya dinamihan ko na yung pagbili ng mangga at actually bumalik pa ako dito ng kinagabihan yata. Bumili pa kami ulit ng ilang kilo. Tapos kakain na sana kami nang naalala ng kapatid ko na kailangan namin bumili ng kandila at ng bulaklak. Actually, hindi na talaga yung fresh flower yung binili ko kasi bukod sa mahal dito sa lugar namin, ay ang binili na lang namin ay yung plastic lang or yung parang fake na flowers lang naman. Which is maganda din naman. Tapos dinecorate ko na lang siya. After that, saka kami dumiretso sa kinainan namin. Syempre, dito sa Jollibee. Tapos alam niyo, maganda sa mga magkakapatid na may abroad, kapag nagkita-kita kayo, hindi mo lahat suffer yung paggastos. So dito nakakatawa kasi yung kapatid ko naman na nililibre sa amin dito. Na nakakatawa din kasi hindi mo nararamdaman na ikaw lahat yung gumagastos. Kasi ang hirap din guys kapag ikaw talaga lahat sa gastusin. Kaya thank you talaga kapatid at ganun din kay Yuta. Maraming salamat sa pag-surprise mo sa amin ni Ate Aska. Sa pag-treat din at alam nyo na wala na kami ibang kinain dito kundi puro Jollibee dahil hindi naman talaga nakakasawa at yung set na binibili ng lola mo. Syempre paulit-ulit kung saan ay lahat matitikman na natin. Grabe yung juicy. Pagkatapos namin kumain dito guys, pumunta na kami ng South Market kung saan ay namili na kami ng papasalubong namin pauwi ng Pilipinas and then hinatid ko na sila pauwi sa bahay and then dahil inabot na rin kami ng 5:00, ayun pagkababa ko lang sa kanila, umalis na rin kami ni Papa at sinama ko lang yung hipag ko para pick upin naman yung gown ni Ate Aska na hanggang 5:30 lang. Dito rin yan sa may napakabait na mga staff or di ko alam kung sila yung may-ari at na-entertain nga kami kahit na si Ate Aska ay medyo pack. Sorry talaga sa inyo ate kung hindi nyo napapanood yung mga videos namin ni
ni Ate Aska ay talaga pong nonchalant po yan. At medyo may pagkasuplada kaya alam ko na intrimitadahan kayo sa kanya. Kayo sorry at salamat sa pag-intindi nyo sa amin at pag-aasikaso. Tapos ang alam ko nga ay hanggang 5:30 lang sila dito pero hinintay nila kami bago magsarado kasi nga medyo malayo kami dito sa area na to kaya ayun, hinintay niya kami. Thank you sa paghihintay. Kaya sa mga nangangailangan ng gown, i-search nyo lang through online yung kanilang pangalan, Ethereal Runway. Ethereal, hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Ethereal Runway, sa may silang lang yan guys. At sa pagsoli naman nito guys, hindi na namin sinoli ng personal. Pinalalamove na lang namin mismo sa bahay nila kasi nga sumunod na araw nito Sunday, sarado yung shop yata nila. Kaya kami na yung nag-request na ipapalalamove na lang namin kinabukasan kasi nga medyo mabibisi na kami, wala na kami time makasoli. At dahil nga may bayad na yun kapag lumakas within 2 days, kaya kailangan maisoli nyo siya bago yung tinakda nilang araw para hindi na rin kayo mag-extra charge. Tapos eto nga, nagpunta na naman kami ng wet market. Ayan nga yung mga nakakita sa amin. Sabi ko sa kanila, andito na naman kami. So maghapon na nila kami nakikita nagpapaikot-ikot dito. Tapos ang pakay namin dito guys, kaya kami nagpunta, bumili kasi kami ng 5 kilo yata o 3 kilong manok at 3 kilong spaghetti para dun sa mga bata na darating naman bukas para hindi sila kasama doon sa bilang na doon sa catering kasi magpapa-catering lang tayo dahil lack of time na talaga kami para makapagluto kaya nag-rent na lang kami ng catering which is hindi naman nakakapansisi guys kasi super sarap talaga nung na-rentahan natin na catering at abangan nyo yan next video natin, doon natin sila ipopost kung ano yung pangalan ng kanilang catering shop. Tuwan-tuwa ako dito sa napuntahan namin na tindahan kasi kung bakit lahat na ng kailangan ko dito ko na nabili sa kanya at thank you sa pag-assist sa amin. And then sinuggest niya sa atin ng spaghetti, meron na nabibili pala na set guys na nakalagay na siya sa isang pack. Meron na siyang 1 kilong spaghetti at meron na rin siyang sauce para sakto para sa 1 kilong spaghetti. Tapos nagulat nga ako guys kasi meron pala dito malalaki ding sibuyas na katulad ng mga pananim ko kaya ayan pinakita ko kay Papa. At kung makikita niyo yung mga gulay nila dito fresh na fresh kaya naman talagang dito ko na lahat pinili, ultimo paminta at mga ajit. So abang ako naman ay pumipili, sila naman mag-ama ay nagkukwentuhan. Ewan ko alam ko ano yung pinagkukwentuhan nila. At abangan nyo guys yung mga susunod natin video kung saan ay yung mga kaganapan mismo ng araw ng birthday ni Ate Aska at abangan nyo yan bukas, siguro ma-upload na natin yan. Like at subscribe na po kayo. Binabasa namin lahat ng comments. Nakakagana talaga. Salamat. Kita-kits sa next video.